action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. At ngayong araw, isang panibagong kwento na naman sa likod ng tagumpay ng atletang Pilipino ang ating pag-uusapan. Makakasama natin ang world number 1 sa ranking ng 45 kg female elite category ng International Federation of Muay Thai Associations, si Islay Erica Bumogao. Magandang araw, Islay. Welcome to Match Point. Magandang araw po, Mamili, and magandang araw po sa ating mga viewers. Islay, unang-una, gusto ka naming i-congratulate sa panibagong achievement mo sa iyong career. Kumusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? World number 1? That's huge. Maraming salamat po. Super overwhelmed po hanggang ngayon. It's been like 2 weeks since the announcement and hindi pa rin po nagsisink in yung fact sa akin. Very overwhelmed po with joy. Pwede po maikwento, paano mo ba na-receive yung announcement? Paano ba sinabi sa'yo? Actually, by accident po namin na nakita yung rankings. Since for the past few years, hindi po namin masyadong inaabangan yung rankings. Since it's very rare po sa mga Philippines, sa team po namin na may makapasok po. And so, by accident lang po, since nag-post po yung Muay Thai Association ng Hong Kong kasi meron po silang atletang nakapasok sa rankings. Tapos nagulat na lang po kami nung nakita po namin na ako po yung number 1. Grabe, by accident pa lang talaga. Kung hindi nyo pa nakita yung post from Hong Kong, hindi nyo pa malalaman na world number 1 ka na pala. Opo. At nabanggit mo nga, bihira lang ito mangyari, ibihira lang na may mag-rank sa Philippines. Paano ka nag-celebrate? Actually, di ba po ako nag-celebrate since nagka-training po kami ngayon and maybe po sa weekend, bigyan po kami ng vacation, short vacation ni Coach. Maybe I have a nice meal with my family. Yun po. Ano naman naging reaksyon ng team mo, ng coach mo nung nakita nyo yun? Siyempre, sobra din pong masaya. Lalo na po yung mga coaches ko since hindi lang po work ko, pero work din po nila. Exactly. I give so much credit po sa kanila kasi without them, I wouldn't be number 1. Feeling ko nga po, dapat po nakasulat din po sila as number 1 kasama ko po. Grabe, sobrang humble naman ni Islay. Pero pwede mo bang, since nasimulan mo na sila rin ang naging reason ng success mo, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano mo na-secure itong rank 1 sa world? Bali po, yung IFMA po, yung rankings po nila is, yung ranking system po nila parang yung ibang sports din po siya. So, hindi lang po nila kinonsider this year, pero kinonsider po nila yung mga games na sinalihan this year and maybe for the past, let's say, 2 years. Yung scoring po nila, it's according po sa mga panalo mo po sa mga IFMA-sanctioned events. Depende din po kung anong level ng event yung napanulanan mo. Kung world level ba, mas mataas yung points. Kung Asian level, medyo mas mababa. Pag Southeast Asian level, mas mababa naman po siya. And depende naman po ulit kung bronze, gold, or silver yung medal mo. Tapos, kinukuha po nila yung sum ng mga pagkapanalo mo and yun na po yung nagiging total score. Bale, kada win, meron siyang karampatang points, kumbaga score, ganon. Pero Yes, nabanggit mo kanina na hindi mo naman nga ina-expect. Pero, syempre, bilang atleta, nakita mo na ba to before na parang dumapo ba sa isip mo na sana mag number 1 ako sa world ranking? Of course po, pangarap ko po yun na maging number 1. I really worked hard for this po. It's a culmination of my years of hard work. Ito, tama ba since 15 years old ka,
nagsimula ka ng mag-martial arts sa Team Lakay, tama ba? 16 po. 16, okay, pero bata pa rin. What made you choose Muay Thai? I just joined it po out of curiosity because as a kid, I was always very active. Any sport or game that I found interesting, I joined. But when I got to high school, dun ko po na-discover yung martial arts. Then, sinubukan ko po yung iba't ibang klase ng martial arts, wushu, penchak silat, grappling, hanggang sa na-meet ko po yung Muay Thai. And dun na po ako nag-settle. Ang dami mo rin. What made me really pursue it was yung surrounding ko po back then sa Team Lakay. Nakita ko po yung mga superstars na sina Edward Fulayang. Yes. Personally, na-witness ko po silang mag-training, manalo, umuwi ng sobrang saya, and mag-bring honor sa country. And nagustuhan ko po yun. Actually, And mai-share sinabi ko po lang. sa sarili ko na I wanted that too. Yes, mai-share ko lang din na galing na rin dito sa match points nila Edward Fulayang, Jeremy Pacatiu, Joshua Pasio. And talagang nakakatuwa na marinig na sila pala isa sa mga naging inspiration mo and reason din kung bakit nagustuhan mo rin yung Muay Thai. Opo. Ngayon naman, sino nag-push sa'yo na pumasok sa sport na to at ano ba yung sinabi ng family mo? Siyempre, it's a combat sport. Wala po talagang nag-push sa akin. Parang nasa akin po kasi pag ako po kasi may nagustuhan po ako and it really catches my attention and I really want to learn. Pag binigay ko po talaga kasi yung 100% ko, talagang pinupush ko po yung sarili ko. Parang sobrang na-inlove po kasi ako sa Muay Thai kaya nag-decide po talaga akong i-pursue it. Yung family ko naman po, syempre at first medyo skeptical, hindi naman po sa hindi nila tinanggap, pero hindi po nila in-expect. So, medyo dinout po nila yung choice ko. But, hindi naman po ako nahirapan na i-convince sila since they're the type of parents who prioritize their children's happiness po. And, fans din po sila actually ng mga martial arts. Mahilig po sila sa mga One Championship, UFC, One FC, and mga yun. Wow, so hindi talaga mahirap i-convince ang parents mo. Pero paano kanila sinusuport ngayon na before fans lang sila pero ngayon anak na nila mismo ang nagbibigay ng pride sa Pilipinas sa Muay Thai? Siyempre sobrang saya po nila kasi hindi lang po ako hindi ko lang po natutulungan yung sarili ko pero natutulungan ko din po sila. Kasi dahil po sa Muay Thai, nakapag-aral po ako ng libre ng ilang taon. Dahil po sa Muay Thai, hindi ko na po kailangan na umasa lagi sa kanila for my needs and wants. Yan po. And syempre, para sa mga audience natin, yung nga sinabi ni Islay na dahil maraming nabigay sa kanya ang Muay Thai. At para mas makilala pa natin siya, iisa-isahin natin yung ilan sa mga parangal na nakuha niya sa ibang bansa. Okay, nakakuha siya ng gold sa Jincheon First World Youth Martial Arts Mastership noong 2017 pa to sa South Korea. Diba? 2017 Yes. pa lang. Then next naman natin, world gold medalist siya noong 2018 sa International Federation of Muay Thai Amateur Youth World Championship naman na ginanap sa Bangkok. At ikaw rin, yung unang Pinay Thai World Champion na nakakuha ng 2 medalya sa 2023 IFMA Senior World Championship na ginanap din sa Bangkok. At sa kaparehong taon, nakuha mo rin yung silver sa individual female Y sa 2023 World Combat Games sa Saudi Arabia. And on top of that, kakashare mo lang sa akin kanina, isa kang licensed secondary teacher. Kakapasa mo lang nito. Kumusta naman yun? Ano nararamdaman mo na, ilang taon ka na nga ulit? 23 po, ma'am. 23 at such a young age. Tubong Cordillera po si Sly at simula pa lang noong 2017, nag-uwi na talaga siya ng karangalan sa bansa. And lahat ng achievement na yan at the age of 23, pwede mo bang ikwento sa amin paano mo ito nagagawa?
una po is because I surrounded myself with the right people po. Of course, I kept my family close and my real friends. Sila po yung nagbigay ng malaking suporta sa akin. And then, yung Muay Thai Association of the Philippines din po, PSC, POC, na sobrang nagbigay po sa akin ng malaking tiwala. Nagtiwala po sila sa akin, and so they brought me to several competitions. Also because I was trained po to have the right mindset. Dinisiplina ko po yung sarili ko throughout the years. I stayed focused on the things that matter, just like my training, school, and family. What else? Nagawa ko din po yun, yung mga success ko through, yun po, mga support po ng ating community. And that's what's nice about the Filipino community po. About being a Filipino, we value family and community so much. Yun po. And lahat ng achievement mo na yun, nakuha mo during your school days, talagang estudyante ka pa lang yan. Opo. Kaya parang ang Opo. lakas din ng support system mo, talagang nagmamatter yon. Yes, totoo. And Sly, what motivates you naman to keep on thriving dyan sa Muay Thai? Right now po, what keeps me thriving po are the people who look up to me as the role model, especially po yung mga young athletes, mga young athletes and mga female athletes po, or mga everyone who's aspiring to do great in sports po that look up to me. Sila po yung talagang nagmo-motivate po sa akin ngayon. I want to be a good role model to them. Kaya I'm always trying po my best in and out of the ring. And nabanggit mo, ina-admire ka, inspiration ka sa female athletes. Matanong ko na rin, ano ba yung pakiramdam na maging isang kilalang babae sa isang male-dominated sport? Sobrang saya po kasi it proves po na any sport is a woman's sport. Whether it be martial arts or even basketball o kahit ano man yan, it's a woman's sport. Naprove po na kahit ano pong kayang gawin ng lalaki, nagagawa din po ng babae. Being in a woman's sport, being in a male-dominated sport doesn't mean na hindi ka pwedeng maging maganda, maging dainty, maging graceful. Instead, competing in a male-dominated sport elevates us to be all those wonderful things, plus fierce, strong, and empowered po. Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi parang sa mga parating na mga taon at kahit dun sa mga nagdaan pa, talagang pinapatunayan ng mga kababaihan na talagang walang kasarian pagdating sa sports. Tulad mo nga at yun sa Olympics nga natin, di ba? Sila Ira Villegas, Nesty Petesio, talagang nag-uwi sila ng bronze doon sa combat sport din na boxing. Pero ito, nabanggit mo kanina sila Sir Edward, nilulook up mo sila. Pero sino ba ang idol, pinaka-idol ni Sly pagdating sa Muay Thai? As a Muay Thai athlete po, skill-wise, ang pinaka-idol ko po talaga si Senchai po. Thai po siya. Isa po siya sa mga Thai na Muay Thai legends. Pero of course, ina-idolize ko din po sina Sir Edward Folayang, sina Kuya Joshua Pasio, and even Ate Gina Inyong. But if you say na a person as a whole,
I'd have to say po, yung coach ko po na si Coach Edsel Nina. Although hindi naman na po siya athlete, but he used to be. But now he's still in sports. He's my coach. Ina-admire ko po siya as a whole kasi hindi lang po sports. Hindi lang po siya sports. Tinatry niya din pong i-manage yung ibang aspects ng life niya tulad ng education. Even now na college graduate po siya and nagko-coach po siya, iniisip niya pa rin po yung education and so tinuloy niya po yung kanyang masters. Ngayon nag-PhD na din po siya. And on top of that, ina-idol ko po siya kasi sobrang nababalance niya po yung coaching life niya, yung studies niya, and yung family niya po. Grabe siguro yung discipline nito ni Coach. And ang bait niya pong tao in general po talaga. And Sly, matanong ko lang, ano naman yung mga naituro sa'yo ni Coach na ina-apply mo ngayon? Of course, bukod po sa mga skills na super thankful po ako sa kanya kasi looking back, pag pinapanood ko po yung sarili ko, minsan nga po nagki-cringe ako kasi ganun pala ako maglaro noon. Pero dahil po sa kanya, ang dami ko pong natutunan at parang naging ibang athlete na po ako, ibang skills. Now, I'm more technical, I'm more composed in the ring, mas maganda na po yung mga galawan ko. Of course, sa gym, naturuan niya din po ako ng magandang values, like respect, patience, kasi I'm a very impatient person po sometimes. And then, he's also taught me a never give up attitude po. Kasi parang hindi lang po siya coach, pwede din po siyang psychologist, minsan pwede nga din po siyang nurse, minsan nagiging personal assistant ko po siya, mga ganun po. So, hindi lang pala bilang athlete nakakatulong sa'yo si Coach. Parang sa life lessons din, pwede mo siyang takbuhan. Opo. Advisor ko po siya, hindi lang po sa sports. Pati sa life. Pero, Sly, kanino mo ba inaalay itong tagumpay mo na ito? Of course, una po sa inang bayan, sa Pilipinas, sa aking pamilya, sa mga taga-suporta, and sa akin pong sarili. Yes, sobrang deserve mo ng recognition, Sly, dahil grabe yung pride na inuwi mo sa Pilipinas. Parang kakatapos lang natin sa Olympics, tapos ito na naman, gumagawa ka ng ingay bilang world #1 sa Muay Thai. Pero aside from the sport, meron ka bang ibang interest pa? Ano bang hobbies mo na parang nakakagulat na ginagawa mo rin siya? Yes po, of course, I have other hobbies. Pag nabibigyan po kami ng ample time and vacation, I like to cook and bake for my family. I also like to go mountaineering. And then I like to binge watch series and cafe hopping. Yun po. Wow, sobrang dami mo rin palang activities. Parang para sa mga achievement mo, parang nasisingit mo pa rin talaga yung time para gumawa ng ibang bagay outside. Nanonood ka ng mga movies, ganyan. Fan ka ba ng mga K-drama, ganon? Yes, ma'am. Wow, sino ang favorite mo naman na actor? Si Jung Hae-in po. Wow! Very for sure maraming nakaka-relate sa'yo. Pero to Sly, may iba naman tayo. Ano ba yung estado sa tingin mo ng Muay Thai dito sa Pilipinas? I'd say it's improving po. However, I think there needs to be more improvements. Madami pa pong kailangan gawin para po makahabol po tayo sa mga ibang countries, at least sa ating mga kasamang Southeast Asian countries. It's good na yung Muay Thai Association of the Philippines, marami pong grassroots programs for amateur. But in my opinion, I think that
Muay Thai should have more professional promotions po dito sa Pilipinas in order to give more opportunities to more athletes and more platforms for us, mga medyo mid to high level athletes para mas mag-improve pa po. So when it comes to amateur level competitions sa labas tulad ng Southeast Asian Games, pag nahasta na po kami sa professional bouts, mas madali na po sa amin pag maglalaro na po kami sa amateur. Pero Sly, being world rank number 1, malaking responsibilidad din siya. Para sa'yo, paano ka makakatulong na mas i-promote pa natin itong Muay Thai? Well, as a Gen Z, I'd like to use my social media platform po to promote Muay Thai kasi ito po yung sa ngayon magagawa ko po para maka-reach po ng malaki sa community. And what else? By also sharing my skills po. Actually, minsan po may mga workshops po kaming ginagawa dito sa province po namin. Tumutulong po ako na magturo ng Waiku together with my coaches. Nagtuturo din po kami ng combat. And sometimes kapag may mga local events po tulad ng mga Batang Pinoy, provincial meet, district meet, nagjo-join in din po ako sa coaching. Grabe, very active ka, hindi lang sa paglaban sa mga tournament, pati sa kampanya pala sa Muay Thai. Talagang present ka. Ito, Sly, anong mensahe mo sa mga kapwa mo Pilipino na nais ding sumubok ng Muay Thai? Sa lahat po ng gusto ding sumubok ng Muay Thai, kahit hindi Muay Thai, kahit anong sport na gusto nyo, any sport that you wish to pursue, always give your 100% po. Train with passion, with dedication, with determination, do everything with enthusiasm. Listen to the people who know best, like your coaches, your parents, and in times po ng pagkapanalo, celebrate and victorious, and in times naman po ng failures and defeat, be graceful, accept, and learn from it po. Okay, I'll take note of that, Sly. Pero what's next for you? What are your plans? Plans mo para ma-retain yung world ranking? For now po, since the Asian Indoor Martial Arts Games scheduled this November was cancelled, we're looking po to get some more professional fights po abroad. Just recently po, lumaban po sa Australia, and yung mga ganun pong professional bouts po yung hinahanap po namin right now. Hopefully makahanap po kami abroad, hindi lang po sa Australia, maybe Thailand, yun po. Standby lang po kami ngayon sa mga announcements po. And naging malaking bagay ngayon laban mo sa Australia kasi via unanimous decision, di ba, natalo mo yung pambato nila. And yung score mo, yung points mo dun sa ranking, naging 1,900 plus. And yung sumunod sa'yo, 1,500 plus. So, napakalaking difference, kumbaga. Opo. Pero yung pagkapanalo ko po actually sa Australia, wala po siyang connection sa Ranking. scoring ko po sa IFMA. Opo. Kasi yung sa Australia po kasi professional. Yung naman po, yung sa ranking, IFMA lang po siya. Okay. So lahat ng related na tournaments sa kanila, doon talaga sila nagtatali ng score. Opo. Okay, Sly, sino ba yung last na lang, sino yung gusto mong pasalamatan and invite our viewers to support Philippine Muay Thai? Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng taga-suporta ng Philippine Muay Thai or Philippine sports in general. Gusto ko pong magpasalamat sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, and of course sa Muay Thai Association of the Philippines headed by Sir Lucas Managelod, Sir Stephen Arapok, and sa mga coaches ko po, sa mga teammates, maraming salamat po sa aking
pamilya and sa aking mga close friends. Hello! Sa lahat ng bumati po pala sa akin, sa aking mga pagkapanalo, sobrang dami niyo po. Pasensya na po, hindi ko po kayo masagot isa-isa. But I appreciate all of your greetings po. Maraming salamat, Sly, sa naging inspiring na kwentuhan natin. Lalo pang umingay yung pangalan mo at patuloy na nagiging laman ng balita. Sigurado ako na proud ang martial arts community sa naging tagumpay mo na to. And of course, good luck sa future na laban at sana makabalik ka ulit dito sa Match Point at maimbitahan ka na namin dito mismo sa studio. Opo. Maraming salamat po, Ma'am Millie. Salamat po, mga viewers. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Ako po ang inyong host, Millie Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV, Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point.